At ang pagpapatuloy ng kwento makalipas ang ilang araw habang payapang nag-iikot si Chenyang sa gubat. Bigla lumitaw ang oso sa likod ni Chenyang at napalingon siya at hinabol siya ng oso at biglang umatake ang oso habang nakalikod si Chenyang at napalingon si Chenyang at badyang nakaiwas sa mga naglilipad din na mga bato at bumaba siya at inatake niya ang oso ng mga ugat ng mga puno at badyang nakaiwas ang oso pero napalibutan pa rin ang oso ng mga bagang at napasabi na lang si Chenyang nang ang oso ito ay may magaspang ang balat at makapal na laman. At ang kanyang depensa ay maihahalin tulad sa isang pangatlong antas na soul beast at ang aking nakakalason na baging ay mabibitag lamang siya saglit. At hindi ko alam kung bakit ngunit mula noong huling beses na kalaban ko ang oso na ito ay ginugulo niya ako at aalis na sana si Chenyang pero nasira ang mga baging na punang nakatali sa oso at nakawala at agad umatake ang oso kay Chenyang at napatalsik si Chenyang dahil sa bilis ng pangyayari bumangga siya sa puno at sabay sabi. Nang wala ng away. Kuya Xiong niloloko mo ba ako? Kahit ilang araw na akong nakikipaglaban sa iyo hindi pa rin kita matalo. At ang lahat ng buto sa katawan ko ay mababali mo na, baka pagbigyan mo pa ako. At sumigaw ang oso ng sobrang lakas at akala ni Chenyang ay sasaktan siya ng oso. Pero may pinakita ang oso na isang prutas at kinuha ni Chenyang ang nasa kamay ng oso at kinain niya at habang kinakain niya ang prutas ay may lumalabas na enerhiya sa kanyang katawan at napasabi lang si Chenyang. Nang ang espiritual na prutas na ito ay talagang nagpagaling. Sa aking mga pinsala ng napakabilis at pinakita ng oso ang kamay niya na may peklat at napatingin si Chenyang. At sabay sabi napakataas ng depensa ng mabangis na oso na ito at maaari talagang mag-iwan ng napakalaking sugat at medyo kakaiba yung peklat na parang may something sa loob at makikita ang oso na may gusto sabihin kay Chenyang at sabay sabi ni Chenyang ang gusto mo pa sabihin na tulungan kitang buksan ang peklat mo at makikita ang oso na may kagat na malaking puno sa kanyang bibig at ang isa niya kamay na may peklat at nakaharap kay Chenyang at bigla napaisip si Chenyang at sabay sabi pinipigilan ako ng bernitong ng mga nakaraang araw at pagkatapos ng tuloy-tuloy na laban. Mas naging bihasa ako sa pagkontrol sa kapangyarihan ng kaluluwa. Baka gusto lang ng ligaw na oso na ito na makahanap ng angkop na soul fighting master para sa tulong. At inilabas na nga ni Chenyang ang kanyang punyal at sinubukan niya sugatan ang kamay ng oso pero hindi man lang nagalosan ang kamay ng oso at napangiti si Chenyang at sunod-sunod niya sinubukan sugatan ang kamay ng oso pero sa halip na masugatan ng oso nasira pa ang punyal ni Chenyang at hingal na ingal siya dahil sa sunod-sunod na pag-atake niya sa kamay ng oso at napasabi na lang si Chenyang nang. Bagamat ang punyal na ito ay isang regular na sandata, ngunit sa pagpapala ng kapangyarihan ng kaluluwa, hindi ito maaaring magputol ng bakal tulad ng putik, ngunit hindi ito makakalusot sa balat, tama ba? At nalungkot ang oso at sabay sabi ni Chenyang. Kapatid na bear, ang ordinaryong sandata na ito ay talagang hindi niya kaya sugatan ang kamay mo. At biglang sinampal ng oso si Chenyang at nahimete siya at binuhat siya ng oso at nilagay sa balikat ng oso at hindi nagtagal nagkaroon nga ng malay si Chenyang at nagpapamiglas na ibaba siya ng oso at sabay sabi bitawan mo ako. At ibaba mo ako. Bakit lalong kumakapal ang miasma dito? At dinala ng oso si Chenyang sa nakakatakot na lugar at napasabi na lang si Chenyang hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong delikadong lugar sa kalaliman ng Soul Beast Mountain Range. At ibinato ng oso si Chenyang pero maayos na nakababa si Chenyang at makikita ang isang dragon at namangha si Chenyang pero isang nalang bangkay ang dragon. At nagsalita si Chenyang nang sa kaibuturan ng inabandunang Soul Beast Mountain Range na ito at may nahulog ng dragon. At ang dragon ay puno ng mga kayamanan, kahit ang mga kaliskis ng dragon na ipininta sa lupa ay hindi mabibili ng salapi. Tsaka isang buong piraso ito. Kung nilalagay ko sa bag ko ito ay magiging mayaman na ako. At tinuro ng oso ang bangkay ng dragon at gusto niya palipitin si Chenyang. At nagsalita si Chenyang at sabay sabi ibig mo ba sabihin na pupuntahan ko yan dragon na iyan at lalapitin. At napatitig na lang ang oso kay Chenyang pero wala nagawa si Chenyang kung hindi sundin ang itinuturo ng oso at lalapit na sana siya sa dragon at sabay sabi ito pa ang pressure ng isang dragon. At napatigil si Chenyang at sabay sabi niyang alam ko na gusto ni Brother Mansayong na mag-practice ako dito. Kung kaya kong umangkop sa pressure dito at hindi na ako magugulat kung makatagpo ulit ako ng mas malakas na kalaban.
Pero ngayon, malapit nang mag-enroll ang academy ng mga estudyante at bagamat maganda ang lugar na ito, hindi pa rin ito sikat at pasimple na aalis si Chenyang pero hinawakan ng oso ang balikat niya at hinayla at ibinato sa harap ng dragon at makikita si Chenyang nahihirapan tumayo dahil sa sobrang lakas ng pressure at sabay sabi ni Chenyang hindi kaya kapag mas malapit ka sa katawan ng dragon, mas malakas ang pressure. At napangiti ang oso at makalipas ang mga ilang minuto ay sinamahan ng oso si Chenyang sa pagsasanay at makalipas ulit ang ilang segundo ay hirap na ang dalawang sa lakas ng pressure at habang nahihirapan na si Chenyang at napasabi na lang siya ng hindi katakataka na si Kuya Mansayong ay may kahangahangang pangangatawan. Ito pala ang dahilan dahil ginagamit niya pang sasanay ang mga pressure para palamigan ang iyong katawan. At kahit na ang mga Master Fighting Soul ay maaaring mapabuti at ang kanilang pagiging epektibo sa labanan sa pamamagitan ng mga paglinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ngunit ang pisikal na kahinaan ay nakatakdang maging isang nakamamatay na kahinaan at kapag ang kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan ay naubos na, ang tanging pagkakataon. At para sa ilang tagapagmana ng tunay na mahuhusay na pamilya at hahanapin ng pamilya ang mga makapangyarihang Soul Beast sa lahat ng paraan at maliligaw ang kaluluwa ng dugo ng Soul Beast upang pasiglahin ang kanilang mga katawan. At oo, may isang magandang pagkakataon ngayon tadhana, bakit mo kailangang talikuran ang malapit at hanapin ang malayo at sinubukan ulit ni Chenyang na tumayo sa lakas ng pressure at pinalabas niya ang kanyang fighting spirit para makatayo at matagumpay siyang nakatayo. At sa lugar ng pamilya Ye makikita si Yeru at ang pinuno at makikita si Yeru na malungkot. At nagsalita ang pinuno kay Ruer, at sabay sabi dumating ang mga tao mula sa Akademya at Martial Arts Academy nitong nakaraang 2 araw lahat sila ay espesyal na dumating para sa iyo. Ang aking pamilyang Ye ay may numero 1 henyo sa Wuling County. Napakaliwanag ng mukha ng aking ama. At sabay habol na salita ng pinuno Ruer, hindi na makikialam ang pamilya sa iyong paglalaban sa oras na ito. Pagpili ng mga sample, academy man o martial arts academy, nasa iyo ang lahat. At sabay sabi ni Yeru hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Luo Chen sa Soul Beast Mountain Range. At saka sabay sabi ng pinuno tungkol sa special recruitment quota, pinag-isipan na ni tatay, at ang natitira 2 pang lugar ang aayusin, at kami na ang bahala sa iyo sa daan. At sabay sabi ni Yeru tatay, pwede bang mag-iwan ka ng pwesto para sa akin? Bakit gustong magpareserba ng pwesto ni Ruer? Nais na pumunta ni Chenyang sa academy. At pag-alitan ng pinuno si Yeru at sabay sabi huwag mo nang isipin ito. Ang pamilyang Luo ay nagkakaisa sa at gusto mo talagang ibigay ang iyong lugar sa kanya. At saka sabay sabi ni Yeru ama. Kung namatay si Luo Chen sa Soul Beast Mountain Range noon pa lang, wala na sana siyang kinalaman sa pamilya Luo. At ang sagot ng pinuno pakiusap tumigil ka na sa panggugulo, okay. Napakatagal na maaaring matagal nang namatay si Luo Chen sa Soul Beast Mountain Range. At habang umiiyak na umaalis si Yeru at sabay kung hindi pumayag si Dad, kukunin ko ang lahat ng 2 espesyal na kota sa recruitment na ito at walang iiwanan. At napasabi na lang ang pinuno ng bastard, kahit mamatay siya, hindi man lang siya magsasalita. Sinasayang mo ba ang espesyal na kota sa recruitment ng aking pamilyang Ye? At nagbigay ng utos ang pinuno ng pamilya Ye nang magdala ng isang tao na magbabantay, sa sandaling lumitaw si Luo Chen. At walang paraan para iligtas siya. At makalipas ang 3 araw. At makikita si Chenyang na pilit na nagsasanay sa malakas na pressure at kitang-kita ang hirap ng kanyang pagsasanay at makikita na parang may pulang aura sa balaibot ni Chenyang at napasabi na lang si Chenyang ng kakaiba bakit patuloy na bumubuhos ang mga kaluluwang kapangyarihang ito mula sa langit at lupa sa aking katawan. At hindi nagtagal at pinalibutan na siya ng tuluyan ng itim aura ang kanyang buong katawan at pagkatapos ay may nabuong siyang espiritual. At napasabi si Chenyang nang ang espiritu ng pakikipaglaban ng halaman ay sumisipsip ng kapangyarihan ng kaluluwa. At may nabuong parang bilog sa taas ng espiritual. At sabay sabi ito ang pangkat ng daloy ng hangin sa likod nito. Ano ba talaga ito? Pwedeng tunog sapat na para lunukan ng napakalaking kapangyarihan ng kaluluwa at hinawakan ni Chenyang ang parang bilog na aura at inigup siya sa loob ng aura at makikita si Chenyang na naghahabol ng kanyang hininga at sabay sabi ano ang kakilakilabot na puwersang lumalamon ngayon.
At nagulat siya dahil naging dalawa ang spiritual at sabay sabi nagising ko ang kambal na fighting spirit. At dahil maaari mong lamunin ang lahat ng walang kabuluhan, sabihin nating nilalamon mo ang mga kaluluwang nakikipaglaban at agad na kinultivate ni Chenyang ang kambal na fighting spirit at tapos na nga si Chenyang na i-cultivate ang kambal na fighting spirit. At sabay sabi kakaiba ang bagong fighting spirit na ito. Hindi lang nilalamon ito ang soul power ng mundo, kundi nilalamon din ang halos 70% ng soul power sa katawan ko. At tumayo na nga si Chenyang sabay habol na salita mahiwaga ang elemental fighting spirit at ang lumalamon na fighting spirit na ito ay masyadong mapagmataas at hindi makokontrol, hindi ito dapat ilantad maliban kung ito ay talagang kinakailangan. At nagpaalam na nga si Chenyang sa oso. At sabay sabi nakalipas na ang ilang araw, natatakot ako na nagsimula na ang pagtatasa ng akademya. At sabay sabi habang papaalis siya ikinalulungkot ko talaga. Kapatid na Bear, may kailangan akong gawin ngayon, at talagang babalik ako para tulungan kang harapin ang pinsala sa iyong kamay at subukan sana ng oso na pigilan si Chenyang pero sa sobrang bilis ni Chenyang hindi na ninyang nagawa na pigilan si Chenyang at naiwan na lang mag-isa ang oso at sa sobrang bilis ni Chenyang halos lahat ng kanyang nadadaanan ay nagugulat sa sobrang bilis niya at nakarating nangga siya sa lugar ng Wuling County. At isang restaurant maririnig ang dalawang nag-uusap tungkol sa pamilya Ye at sabay sabi ang pamilyang Ye ay naging napaka-prosper kamakailan at ang lahat ng tao sa Wuling County na maaaring magpangalan sa kanila ay sinusubukan ang kanilang makakaya upang mapangalagaan ang pamilyang Ye. At ang lahat na ito ay para sa dalawang espesyal na kota sa recruitment mula sa Martial Arts Academy at sa akademya na mayroon ng munting prinsesa ng pamilyang Ye. Ngunit nabaliw si Yejiko nang marinig niya na ang munting prinsesa ay nagbigay ng lugar sa walang kwentang young master na iyon ng pamilya Luo. At nagsalita ang kasama niya at sabay sabi nagsasalita ka ng walang kaparirikan, pagkatapos ay pumasok si Luo Chen sa Soul Beast at walang balita sa likod ng bulubundukin, dapat matagal na siyang namatay. At makikita si Chenyang na pumasok sa restaurant at sabay sabi tindera ihanda mo ako ng malinis na kwarto at tulungan mo akong bumili ng bagong damit at maghanda ng tubig para sa paliguan. At napalingon ang tindera at nagulat siya at tinawag ang pangalan ni Chenyang at sinabihan niya ang mga katulong niya na mabilis na ipadala ang mga bisita sa kanilang mga silid ng mabilis. At tinuro nila ang silid ni Chenyang at napalingon si Chenyang dahil pinagtitinginan del Asya. At napasabi ang isang alalay ng diba ito si Chenyang sa pamilya Luo. At sinabi ng may-ari ng restaurant na ikalat ang balita ng mabilis na buhay na bumalik si Luo Chen. At may malaking mangyayari sa Wuling County. At sa lugar ng pamilya Ye makikita ang pinuno ng pamilya Ye at si Ye Wei at tinanong ni Ye Wei kung kamusta na si Ruer. At sabay sabi iniisip ko pa rin ang pangyayaring iyon. Ayokong maniwala na patay na si Luo Chen. Kailangan kong maghintay na bumalik siya. At sabay sabi ng pinuno ng pamilya Ye ang lugar na iyon ay orihinal na sa iyo, ngunit ngayon mas mabuting sayangin ito sa isang patay na tao. At sabay din sinabi ni Ye Wei eto na, naghihintay pa sa lobby ang mga taga-Suifu. Hindi maganda para sa amin. At pagalit namang nasabi ng pinuno ng pamilya Ye hindi makita si Luo Xiaotian at ang murang batang iyon ay parehong basto. At sa lugar ng Yefu Hall at makikita ang pinuno ng pamilya Luo at ang kasama ninyang elder nakaupo sila at may biglang pumasok at ang pangalan ng pumasok at ang pinuno ng pamilya mo na si Mu Changzai at sabay nagsalita hindi ba ito ang pinuno ng pamilya Luo? Bakit napakawalang hiya mong humingi ng pwesto? At sabay sabi ng pinuno ng pamilya Luo pagdating sa pagiging bastos hindi ako maglakas loob na sabihin iyan. Nais ng iyong pamilyang mo na makiisa sa amin upang harapin ang pamilyang Ye at ano ang nangyayari ngayon. At sabay sabi ni Changzai hindi ba ang lahat na ito ay salamat sa iyong Luo Chen. At namatay siya sa Soul Beast Mountain Range, kaya mayroon kami dito pagkakataon. At tumayo ang pinuno ng pamilya Luo sabay tinuro ang hanggal na pinuno ng pamilya mo at may bigla dalawang ibon na dumating na may liham ang kanyang paa at kinuha ng dalawang pinuno at sabay binasa ang laman ng sulat. At napatawa ng malakas ang pinuno ng pamilya Luo at sabay sabi ang munting bastard na ito. At lumabas na nga ang pinuno ng pamilyang Luo at ang kanyang kasama at sabay sabi tiyak. Magpadala ng isang tao upang kunan ng larawan siya at ibalik siya sa akin. At napaglingon na lang ang dalawang ng hanggal na mag-ama at ang nakalagay sa sulat ay bumalik na si Luo Chenyang.
At napasabi na lang ang Hangul na pinuno ng matagal nang nawawala ang si Chenyang ngunit buhay pa rin siya. At nagsalita ang anak ng Hangul at sabay sabi ama, nakita ko na ang lakas ni Luo Chen noon, kaya natatakot ako na wala tayong magagawa kundi sumuko sa lugar na ito. At kitang-kita ang saya ni Wu Yung dahil nakabalik na si Chenyang at balitang-balita sa lahat na nakabalik na si Chenyang at makikita sa mukha ng pinuno ng pamilya Ye ang inis dahil nakabalik ng ligtas si Chenyang. At sa lugar ng restaurant makikita ang mga tao na gusto makita si Chenyang pero pinigilan ng may-ari ng restaurant na pumasok sila at sabay sabi lahat ay gusto lang kumpirmahin ang balita. At ipinapangako ko na ito ay ganap na totoo. Nasa itaas si Chenyang ngayon ng papahinga at oras na para umalis muna kayo. At nagsalita ang isang lalaki at sabay sabi wala. Ngayon ang karamihan sa mga gawain sa Wulin County ay nakasalalay sa basurang ito ng pamilya Luo at nagsalita din ang isang lalaki at sabay sabi huwag mo na akong tawaging basura. Personal kong nakitang natalo niya si Luo Kun sa isang galaw at maaari pa siyang makapasok sa akademya ngayon at ito ay magiging hindi kapanipaniwala sa hinaharap. At nagsalita din ang isang lalaki at sabay sabi hindi katakataka na ang munting prinsesa ng pamilya Ye ay umibig sa kanya at kung ang dalawang pamilya ay muling magpakasal ay walang ibang pamilya sa Wulin County ang magkakaroon ng anumang kinalaman dito. At bigla dumating si Ye Wei at sabay sabi anong pinag-uusapan niyo lahat dito. At nagsalita ng isang mataba sa likod ni Ye Wei at sabay sabi hindi ba ito ang young master ng pamilya Ye? Hindi kaya nagpunta kami dito para lang sa kasal. At napasabi si Ye Wei ng kasal at bigla siya nagpalabas ng enerhiya sa kanyang katawan ay sumigaw at sabay sabi nandito kami para pumatay ng tao. At ang sinumang ayaw madamay ay dapat umalis dito at natakot ang mga tao at nagkasiktakbuhan sila lahat na madamay na mamatay. At biglang dumating si Luo Kun at Luo Hong at sabay sabi ni Luo Kun pumatay. Hindi ba posible na ang mga taong gustong patayin ni Brother Ye ay mga miyembro ng aming pamilyang Luo? Gaano nakakatakot at nagkatingin ang dalawang panigan at nagsalita si Ye Wei at sabay sabi kung makikipagsanib puwersa ka sa akin at maaari mong bawiin ang posisyon ng Young Master at hindi ba magandang ideya na makipagsanib puwersa sa akin? At sabay sabi ni Luo Kun nang marinig nila na ang isang henyo ay lumabas sa aming pamilya Luo at gaano kawalan Jia ang pamilyang Ye na humingi ng kontrata ng kasal, nakalimutan mo na ba ito? At ngayon ay tinalikuran na kita at gusto mo pa rin na patayin si Chenyang nakakatawang. At nagsalita si Luo Hong at sabay sabi paano mo papalitan si Luo? Nakausap mo ba ang basurang iyon tulad ni Chen? At sabay sabi ni Luo Kun sinaktan ko ang padre de pamilya noong nakaraan at kapag may nangyaring masama sa pagkakataong ito, tiyak na paalisan ako ng padre de pamilya sa pamilya Luo. At nagsalita si Ye Wei at sabay sabi dahil ayaw mo makipagsanib puwersa at tapos na ang lahat at nagbigay ng utos si Ye Wei na umatake sa dalawang alagad niya at sabay sabi hindi mahalaga kahit na ang ilan pang basura ng pamilya Luo ay patayin. At biglang sumugod ang isang alagad ni Ye Wei kay Luo Kun at napaatras si Luo Kun sa lakas ng atake ng alagad ni Luo Kun. At kinabahan sabi ni Luo Hong isa rin siyang first grade soul fighting weapon, ngunit si Luo Kun ay hindi makalaban para sa kanya. At makikita na umatake sa ang alagad ni Ye Wei sa taas ni Luo Hong at sabay sabi ng alagad ni Ye Wei nag-aalala. Kaparin ba at ginawa pa ng Luo Hong ang kanyang letigo at kaagad lumayo ang alagad ni Ye Wei at bigla ulit sumugod kay Luo Hong at magtatama na sana ang kanila atake pero may bigla sobrang bilis na lumabas at napatilapon silang lahat at ang lumabas pala ay si Chenyang at sabay sabi ang pamilyang Ye ba ay naglalakad ng patagilid sa Wulin County. At sabay ngiti si Chenyang. At sinigawan siya ni Luo Hong at sabay sabi, basura, kasalanan mo ang lahat. Huwag kang magdadala ng gulo sa amin kung ikaw mismo ang may gawa nito. At nagsalita si Ye Wei at sabay sabi Ji, Luo Kun mukhang hindi ang iyong pamilyang Luo at kayong lahat ay mga tanga at ang babaeng ito ay mas alam ang tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari kaysa sa iyo. At napatingin si Luo Hong kay Luo Kun at sabay tinuro si Ye Wei at sabay sabi pamilya ay may isang henyo ng dual fighting soul, at ang hinaharap ay magiging napakatalino. Ngayong handa na ang pamilyang Ye na gawin ito para sa kanila, bakit hindi ibigay ang basurang ito sa kanila? At sabay sabi ni Luo Kun kay Luo Hong ano ang sinasabi mo? Gusto mo bang ipahiya ang aming pamilya Luo?
At nagsalita si Chen Yang at sabay sabi kailan kaya ang oras ng pamilya Luo para sa isang utusan na magsalita ng malakas. At ikaw Luo Kun ay isang masamang aso at kailangan mo ng higit pang disiplina. At nay na si Luo Hong at sabay iwi na siwas ang kanyang latigo kay Chen Yang pero sumugod si Chen Yang kay Luo Hong at natamaan ang tiyan ni Luo Hong at samuka siya ng dugo at napatilapon sa atake ni Chen Yang at sabay sabi ni Chen Yang ang asong gustong maging amo nito ay hindi magandang aso. At napasabi na lang si Luo Hong ng kailan naging napakalakas ng batang ito at hindi ako makaligtas kahit isang galaw sa ilalim ng kanyang mga kamay. At sinigawan ni Luo Hong si Ye Wei at sabay sabi ano pa ang hinihintay mo? At sabay sabi ni Ye Wei magkasama gusto mo bang pigilan ako ng 1-star na basura? At si Luo Chen dapat ay umabot ka sa 2-star level, ngunit hindi ka pinalad at hinarap mo ako. At sabay sabi ni Luo Kun kay Chen Yang mag-ingat, ang cultivation ni Ye Wei ay top-notch sa kanyang mga kapantay at siya ay kilala bilang ang invincible fighter sa parehong level sa Wuling County. At napangiti si Chen Yang at sabay sabi invincible sa parehong antas at kung hindi mo susubukan, hindi mo talaga malalaman kung sino ang malas. At umatake si Chen Yang gamit ang kanyang baging at pinalibutan ng baging ang katawan ni Ye Wei at napangiti siya at inilabas niya ang kanyang fighting spirit naghugis lobo at nagpatikip si Chen Yang dahil sa lakas ng aura na nilabas ni Ye Wei. At napasabi na lang si Chen Yang ng ang Beast Fighting Spirit plus sobrang laki at Soul Power 2-star Soul Fighting Master ba talaga siya? At sumugod ang Hangul kay Chen Yang pero madali lang naiwasan ni Chen Yang at napasabi ang Hangul na si Ye Wei nang huwag magtago at karapat dapat ka bang makapasok sa akademya. At sabay sabi ni Chen Yang anong kalokohan ang special na recruitment quota at wala akong pakialam dito. At umatake ulit ang Hangul kay Chen Yang at madali lang naiwasan ni Chen Yang at hindi pa natapos ang Hangul at umatake ulit at madali lang naiwasan ulit ni Chen Yang ang atake ng Hangul at sabay sabi ng Hangul na si Ye Wei kung hindi ka lang manalo ay hindi ko alam kung paano malito si Miss Ye. Sa espesyal na recruitment para sa bawat halaga dapat may isa para sa akin. At sabay sabi ni Chen Yang mula simula hanggang katapusan, walang batayan ang tinatawag na admissions test at may kota man o wala. Sasamahan siya ni Yero. At sabay sabi ni Ye Wei ang lugar na hindi ko makuha, ngunit sinabi mong ito ay walang halaga at sumugod ang Hangul at ginamit niya ang kanyang fighting spirit para ipang-atake at ginamit din ni Chen Yang ang kanyang mga bagi para ipang-atake at madali lang nahawakan ni Chen Yang ang kamay ng Hangul at sabay sabi ni Luo Kun baliw ba siya. Napakatiwala niya at gustong ipagtanggol ang beast fighting spirit ni Ye Wei. At napangiti si Ye Wei at sabay sabi idiot. Tingnan mo hindi ko kakagatan ang manipis mong braso para sa iyo. At biglang binago ni Chen Yang ang kanyang fighting spirit sa kambal na fighting spirit. At biglang kinabahan ng Hangul at sabay sabi may kakaibang soul power ang batang ito. Parang naputol ang koneksyon ko sa fighting spirit ko at makikita ang pagsabog at napatalsik ang Hangul na si Ye Wei at samuka ng dugo at sabay sabi magaling, Luo Chen. This time kumbinsido na ako natalo na ako sa iyo at lumapit si Chen Yang sa Hangul at sabay sabi bumalik ka at sabihin kay Ye ko na kung ako, si Luo Chen, ay gustong pumasok sa akademya, ako mismo ang gagawa nito. Walang nagmamalasakit sa kalokohang kota na iyon. At inilalayan siya ng mga alagad niya at sabay sabi niya kay Chen Yang hindi ka karapat dapat na hilingin sa akin na maghatid ng mensahe para sa iyo. Pero pagbibigyan siya ng padre de pamilya. At umalis na ang mga Hangul. At nagsalita si Chen Yang napakagaling ni Ye Wei, buti na lang nagtemper ako sa Longtan, kung hindi ay talagang natalo na ako. At sabay sabi ni Luo Kun ngayon ay sinusunod namin ang utos ng pinuno ng bahay na ibalik ka sa bahay. Ang mga taong ito mula sa pamilyang Ye ay nagkataon lang na nagkita kaya huwag magsalita ng walang kaparirikan pagkatapos mong bumalik. At napalingon si Chen Yang kay Luo Kun at sabay sabi bumalik ka kung saan ka babalik. Ako, si Luo Chen, ay hindi na miyembro ng pamilya Luo at wala akong interes sa posisyon ng Young Master, kaya hindi mo kailangang kumilos ng ganito sa harap ko. At sabay sabi ni Luo Kun ang aking mga salita ay dinala sa iyo kung maaari kang bumalik o hindi, nasa iyo na yan at umalis na din ang dalawa at naiwan na lang si Chen Yang at sabay sabi ni Chen Yang kahit na walang kinalaman sa akin ay may sarili akong lugar na dapat kong puntahan.